So, dito na naman ulit tayo mga boss, no? Mga sir, mga ma'am. So, ipapakita ko sa inyo yung ah, pagbabaklas ng turbo, ano? So, hindi lang po yung sasakyan na mayroong mga turbo. Ito mayroon din pong turbo. So, ipapakita ko sa inyo maya-maya kung paano baklasin yung turbo, paano yung pagpapalit ng turbo, ano? So, itong unit na to ay Airman 390, no? Yung gagalawin natin. So, bagong linis ko siya, pinower spray ko po 'yon. So, wag po kayong matakot na i-power spray yung unit nyo, no? Kapag madumi po at may mga nakadikit-dikit na mga parang mga langis diyan o ano, pwede niyo po i-power spray 'yan para malinis. So, may video po tayo niyan, ano? So, mamaya po ipapakita ko sa inyo yung pagbabaklas nitong turbo. Kasi itong turbo na to ay meron ng leak. So, yun, oh. Ayan. Papansin nyo po na ayan, meron na siyang tumatagas na langis. So, dapat kasi hindi siya nagkakaroon ng langis, no? Hindi po dapat nagkakaroon ng leak dito ng langis. Kasi nagpo-produce lang po ito ng hangin. No, kung makikita nyo ito, filter yan, oh. Ayan. Ayan. So, yan yung nagbibigay ng malakas na ah, pressure, ano, diyan sa ating makina para magkaroon ng ano ng mataas na load ng hangin. So, yan pong turbo na yan. Yan, ikakalasin natin. So, medyo matrabaho ang pagkakalas. Medyo ingat lang po. Tapos mamaya pa ipapakita ko sa inyo yung replacement nito, no? Yan. Samahan nyo ako at mag-maintenance na naman tayo ng unit.
So ito, mga boss, tatanggalin na natin, ano? So tatanggalin na natin dahil nahirapan tayo, maraming nakakabit na mga ano, mga tubo o tornilyo. So ayan, natanggalan natin. Hirapan tayo. So kailangan kong luwagan to, yung pinaka ano ng exhaust nya, pero yung exhaust pa rin to, itong area na to, ano? So kailangan natin luwagan, tanggalin para lang matanggal natin. Hindi niya kasi kayang ilabas to. So ayan. So ingatan lang po natin dahil mayroon po mga ano yan, gaya nito, yung mga washer na tanso yan, meron po mga ganyan. So ngayon andito yung papalit natin sa kabila, yan. So ito yung pang replace natin. Hindi bago to, bali pina-repair po to yung nasa loob niyan. Ang sabi nung mga gumagawa ng ganito, dapat daw para maiwasan yung sira ng mga ganitong klaseng turbo, ano, lalagyan siya ng, ang maintenance nito kapag nagche-change oil kayo, kasama na rin to sa gagawin nyo, no? So sabi nila maging routine na rin daw yung pag-check nito pag may maintenance. So medyo matrabaho nga kasi marami kang babaklasin, ano. So kailangan mo lang talagang sundin siguro para maiwasan yung sira nito. Lalagyan mo ng langis, tapos papaikutin natin itong yan, no, yung nasa ito, paikut-ikutin daw natin to. Ayan. Tapos lalagyan natin siya ng langis, ano. Napakita ko sa inyo. So ayan, lagyan natin ng langis, tapos yung parang yung hélice na nasa loob, ano, lagyan lang natin. Hindi cock to, lagyan natin para, so siguro konti-konti lang. Pakita ko lang sa inyo. Tapos ikut-ikutin lang daw yan. Yan. Ano yung ginagawa mo? Hindi pa rin siya maano. So mukhang okay naman yan, pero sana walang lumabas na langis, ano. Ayan. Ikot, 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 ikot. Kabilaan po merong ano yan. Yan, o. So kahit alin siguro dun sa kabila, kahit alin dito, kung sakaling nandun na siya naka-install, putikutin lang, pupunasan na lang natin siya, no. Okay na yan. Guys, para si OEC.
Carbon Lodi. So ayun, mga boss, mali po yung mounting ng ating kinakabit na turbo, ano. So mapapansin nyo, yan yung tinanggal natin, napakaitim. Kumpara dito sa ating ipapalit sana, ayan, yung nirecon. So nirecondition po to, pinalitan ng pangloob. Yung problema, mali po siya ng mounting. Mapapansin nyo, ayun, magkaiba siya ng mounting. So dapat ganyan, hindi dapat nakaganito yan. So mapipilitan tayong ibalik sa gumawa yung recondition na turbo, ano. So ayan yung original, pansin nyo yung naglalangis, at saka ito naman yung bagong gawa. Problema lang, mali siya ng mounting, ano, mga boss. So yun po, muli update ko na lang kayo kung ano yung magiging sitwasyon ng ating susunod na video tungkol dito sa ating turbo, ano. So yun lang po mga boss, maraming salamat po.